Ang grupo ay mabilis na nakarating sa isang napakalaking kompleks ng mga gusali na nakatayo sa tuktok ng isang bundok. Parehong hindi mapigilan ni Atula at ng pinuno na mamangha sa nakitang citadel sa harap nila. Mabilis nilang tinawid ang tulay patungo sa base ng kuta, at ang pangunahing tarangkahan ay bumukas para sa kanila sandali matapos iyon. Papasukin sila. Sa sandaling humakbang sila sa loob, isang kaguluhan ang nakakuha ng kanilang atensyon. Sumulyap sila at nakita ang isang grupo ng mga taong nakagapos at inaakay palayo. Habang walang tigil na binubugbog. Kilos, mga hayop, sino mang mahuli, babalatan ko ang inyong mga balat. Habang nakatitig ang dalawa sa nakapanlulumong palabas, isang boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Kahit na nagbago na ang mundo, marami pa ring mga matitigas ang ulong hanggal na lumalaban sa pamumuno ng Jiwang Star. Tungkulin ng aming Blackguard na hantingin at parusahan ang mga gayong individual. Ang mga ito ay mga kriminal na inihahatid para sa paghatol. Ang tanawin ay medyo hindi maganda. Paumanhin, nanatiling tahimik ang pinuno, hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Pagkatapos ay nagpatuloy sila ng mas malalim sa loob, na walang oras para sa mga bihag na iyon sa ngayon. Ginabayan sila patungo sa main hall sa sentro ng lungsod. Ang karwahe ay iniwan sa isang sulok kung saan. Pagkatapos ay pumasok si Ashura at ang kanyang guro kasama ang kinapopootang lalaki para magtsaa. Ang pinuno, na Ninefriga, ay itinaas ang tasa para uminom, habang si Ashura, na puno ng kuryosidad, ay patuloy na sumusulyap sa buong silid. Ang lalaking may sombrero ay biglang nagsalita, na bumasag sa katahimikan. Paumanhin, Panginoon ko, pero narinig na ba ninyo ang tungkol sa poison spirit art? Agad na sumagot ang pinuno. Hindi kailanman. Nagpatuloy ang binata. Sa madaling salita, ito ay ang sining ng pagbabasa ng mga alaala ng mga bagay na walang buhay. Ito ay isang lihim na esoteric art na ipinamana sa aking angkan. Tila walang gaanong interes si Ashura at ang kanyang guro sa tinatawag na esoteric art na ito, hindi nagbago ang kanilang ekspresyon. Nagpatuloy ang binata. Habang sinasabi kung kaya ko silang basahin, hindi ito palaging malinaw na malinaw. Ito ay parang sinusubukang tumingin sa makapal na hamog. Habang mas nakikinig, lalong naiinip si Ashura, paulit-ulit na humihikab. Pagkakita sa ekspresyon ng kanyang mga panauhin, nakaramdam ng kaunting kawalan ng magagawa ang binata. Nagtatanong kung dapat pa ba siyang magpatuloy. Matapos ang isang maikling sandali, nagsalita siyang muli. Kamakailan lamang, isang organisasyong kaanib ng Jiwang Star ang mahiwagang Nolipol. Naglunsad kami ng investigasyon sa bagay na iyon, at sa proseso, ginamit ko ang aking poison spirit art at nakasaksi ng isang bagay na sadyang kakaiba. Ang eksena ay nag-flashback noong sinusubaybayan niya si Ashura at ang kanyang guro gamit ang lihim na sining ng kanyang angkan. Nakita niya talaga ang eksena ng pakikipaglaban ni Ashura. Nakita niyang winasak nito ang bungo ng malaking ahas sa isang hampas at nakita ang buong laban nito laban sa kawan ng mga halamang halimaw. Ang imahe ng marahas na pagpatay ni Ashura ay nakatatak sa kanyang isipan, na sinundan ng nakita niyang matayog na puno na nilikha nilang dalawa. Lumapit siya at ipinatong ang kanyang kamay sa katawan nito. Muli, ang mga pangitain ni Ashura at ng kanyang guro ay lumitaw sa kanyang harapan. Nakita niya ang sandaling hinarap nila ang dambuhalang hayop na iyon at naunawaan niya kung paano nabuo ang malaking puno. Pagkatapos ay nakita niya ang malaking lawa sa itaas ng bundok. Ang mga nakapanlulumong kaganapan na nangyari doon ay inihayag din sa harap ng kanyang mga mata. Matapos masaksihan ang lahat ng nagawa ng maggurong ito, nakita niyang talagang, hindi ito kapanipaniwala at iyon ang nagdala sa ating pagkikita ngayon. Pagkarinig na alam niya ang lahat, sa wakas ay nagpakita ng kaunting interes si Ashura at ang kanyang guro. Bumaling siya sa kanyang guro, ang pagbabasa ng alaala ng mga bagay. Mukhang kapaki-pakinabang na kasanayan iyan. Napabuntong hininga ang pinuno. Tayo ang pinag-uusapan niya, hindi ba? Hindi siya mukhang partikular na bothered, casual na kinumpirma. Oo, tama iyan. Sandaling natigilan ang binata. Ang ekspresyon ng pinuno ay naging seryoso. Ipinapahiwatig mo ba na kami ang may pananagutan sa lahat ng mga kaganapang iyon, at inaasahan mong kumpirmahin namin ito? Sa pagkarinig nito, ang tensyon ay damang-dama sa mukha ng binata. Mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang mga kamay sa isang kilos ng pagpapakalma.
Kung aaminin ninyong dalawa ito, mapipilitin kaming dakpin at hatulan kayong dalawa. Kaya, iminumungkahi ko na mag-isip kayong mabuti bago kayo sumagot. Nang uyam si Ashura, sinusubukan mo bang isisi sa akin ang pagtataksil? Ang pinuno naman ay nanatiling ganap na kalmado at sinenyasan siyang magpatuloy. Pinlano mo na ito mula pa sa simula, hindi ba? Paano ko ba hindi ito nakita? Isang malamig na pawis ang lumabas ng hindi makontrol sa mukha ng binata. Nagpatuloy ang pinuno, lubos kong pinagsisisihan ang mga bagay na nangyari. Bagaman hindi sinasadya, kami ang may pananagutan sa kinalabasan. Ngunit mayroon kaming mga hindi may iwasang dahilan at ang mga salungatan, maliit man o malaki, ay nakatakdang magpatuloy. Gusto ko sanang iwasan ang komprontasyon. Pero kung yan ang talagang gusto mo, ngayon ay bibigyan kita ng tunay na tikim nito. Kahit na kailangan mong pakilyusan ang bawat huling tauhan mo rito para dakpin o alisin kami, gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Talaga bang akala mo ang paglalagay ng bitag na ito ay sapat na para mahuli kami na ang mga leeg ay nasa bitayan? Pagkarinig sa kanya, nagliwanag ang mga mata ni Ashura. Kaya pala tungkol dito ang lahat ng ito. Ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng takot o tensyon. Sa halip, ito ay napalitan ng isang hitsura ng dalisay at walang halong excitement. Nasasaksihan ang kanilang saloobin at naririnig ang kanilang mga salita, ang binata ay pinagpapawisan na ng husto. Ang boses ng pinuno ay naging matalim. Tandaan ninyong mabuti ito. Ang mangyayari rito ngayon ang aming opisyal na babalasaging star. Ang eksena ay lumipat sa labas ng mansyon sa isang liblib at sirang lugar sa kailaliman. Habang ang mga biktima ay inihahatid pababa sa Bartolina, maraming iba pang mga biktima ang naroon na, at lahat sila ay nakatingin ng may kuryosidad habang ang mga bagong dating ay inihahatid. Ang bagong grupo ay dinala sa isang selda na may hawak ng ilang tao na nakasuot ng damit na kapareho ng sa kanila. Pagkatapos, nang walang kahit anong awa, sinipa silang lahat ng gwardya sa loob. Pasok na kayo roon. Ang grupo na sinipa papasok ay tumitig ng may gulat sa mga tao sa loob ng selda. Hindi ito maaaring mangyari. Lahat sila ay sumugod pasulong para magsama-sama muli. Bago umalis, hindi kinalimutan ng mga kawal sa labas ang kanilang mga huling salita. Xu Chang, Xiao, Zanjing, at ang iba pa sa inyo. Ituloy nyo lang ang pag-uusap tungkol sa Hugo Review Channel hanggat gusto ninyo, pero kung magsisimula kayo ng gulo, huwag ninyong sabihing hindi namin kayo binabalaan. Paano kayo nakakaramdam ng saya na makita ang inyong mga kasamahan sa sekta kapag lahat kayo ay napunta sa lugar na tulad nito? Sadyang nakakatawa. Ang matandang lalaking may pilak na buhok na nakaupo sa gitna ng selda ay nagtanong sa mga bagong dating. Kaya, lahat kayo ay nadakip at dinala rin dito. Isang ginhawa na makita kayo, pero kapag naiisip ko ang kalagayan ng ating Xingyu sect, wala akong mahanap na dahilan para maging masaya. Ang buong grupo ay nahulog sa isang malalim at malungkot na katahimikan. Ang mabagsik na hitsurang binata sa harap ay nagsalita. Master, kaming mga disipulo ay pumunta rito para iligtas kayo at ang aming mga martial uncles. Sa mga salitang ito, ang iba ay ganap na natigilan, ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala. Anong klaseng kahangalan ito? Iligtas kami. May ideya ba kayo kung ano itong Black Fortress na ito? Paano kayo nakakilos ng ganoon kabilis? Hinaan ninyo ang inyong boses. Baka bumalik sila kapag narinig kayo. Muling nagsalita ang matandang may pilak na buhok. Stranger, palagi kang maingat. Hindi ito katulad mo. Kumikilos ng padalos-dalos sa sandali ng galit. Sumagot si Xu Chang nang may determinadong tingin sa kanyang mga mata. Master, ang totoo ay pumunta kami sa Tianwu Valley para ipakita ang aming plano at humingi ng kanilang tulong. Sa pagbanggit pa lang sa Tianwu Valley, ang mga biktima ay tinamaan ng isa pang bugzo ng pagkamangha. Ipinagpatuloy ni Xu Chang ang kanyang paliwanag. Siyempre, takot silang makasakit sa Gingstar, kaya hindi nila kami matutulungan ng hayagan, pero binigyan nila kami ng isang kayamanan at ninais ang aming tagumpay. Ang grupo ay muling nagulat. Isang kayamanan. Mabilis na itinaas ni Xu Chang ang kanyang damit. Desidido niyang pinunit ang isang bahagi ng tela na nakatahi sa kanyang robe, na nagpapakita ng isang maliit na blok ng kahoy. Mabilis niyang binuksan ang blok ng kahoy. Nakatago sa loob ay isang nag-iisang binhi.
Ito ay isang binhi mula sa isang kakaibang halaman. Sinasabing ito ay regalo mula sa isang dakilang master. Mabilis na nagtipon ang karamihan, nakatitig ng maigi. Isang kakaibang binhi ng halaman. Balik sa grupo ni Ashura. Hoy, bakit hindi pa lumalabas ang pinuno ng itim na kuta? Siguradong nagtatago siya sa malapit kasama ang isang ambush party. Naghihintay lang ng signal mo, hindi ba? Sa sandaling sabihin niya ang mga salitang iyon, isang nakapangangilabot na katahimikan ang bumalot sa silid. Iwinasiwas ng binata ang kanyang kamay nang may pagpapaalis, nagpapaliwanag, hindi yan ganap na imposible. Tila kumilos ako ng walang sapat na konsiderasyon. Hayaan ninyong formal akong magpakilala muli. Ako si Luan, ang Vice Chief ng Black Stronghold. Parehong nagpakita ng kaunting gulat si Ashura at ang kanyang kasama. Nagpatuloy si Luan, itinago ko ang aking pagkakakilanlan dahil hindi ko gustong magbigay ng anumang presyon sa inyo. Kung ito ay nagdulot sa inyo ng anumang abala, taos-puso akong humihihingi ng paumanhin. Sumagot ang pinuno ng walang pakialam. Medyo nakakagulat, aaminin ko, pero wala naman itong talagang binabago. Ano naman kung ikaw ang Vice Chief? Ang katotohanan ay ang isa sa inyong mga kaanib na organisasyon ay Nolipol. Hindi yon nagbabago, at sa sandaling makumpirma mo iyon, dapat ay dakpin at parusahan mo kami, hindi ba? Hindi ba ikaw mismo ang nagsabing ang itim na kuta ang may pananagutan sa mga ganoong bagay? Pagkakita na hindi sila nagpapakita ng kahit katiting na takot, muling tumigas ang ekspresyon ng binata. Pinatunog ni Ashura ang kanyang mga kamao, may hitsura ng interes sa kanyang mukha. Tama iyan, narinig ko na ang mga kwento. Nagbigay si Lu Shilin ng isang helpless na ngiti. Nilalagay ako nito sa isang alanganin. Sa totoo lang, matapos masaksihan ang inyong lakas mismo, wala akong kahit anong hangarin na maging kaaway ninyo. Kaya, mayroon akong mungkahi. Ano ang masasabi ninyo sa pagsali sa aming Jiwang Xing? Personal ko kayong irerekomenda. Natigilan silang dalawa, sumali sa Jiwang Xing. Nagpaliwanag si Luan. Ang aking investigasyon ay nagpakita na kayong dalawa ay nagmula sa labas ng kapatagan hindi pa matagal na ang nakalipas at hindi pa kayo nangangako ng katapatan sa anumang pangkatin o sekta. Kung sasali kayo sa Jiwang Xing, makakatanggap kayo ng aming buong suporta sa lahat ng inyong mga pagsisikap. Ito ay magiging napakakapakipakinabang sa inyong mga kasalukuyang aktibidad. Totoo ito, nagdulot kayo sa amin ng malalaking pagkalugi, pero iyon ay isang maling pagkaunawa lamang, isang maliit na salungatan. Hindi naman sa sinasadya ninyong kalabanan ng Jiwang Xing. Kung sasang-ayon kayong sumali sa amin, gagamitin ko ang aking autoridad para linisin ang inyong mga record. Nanahimik ang dalawa, pinag-iisipan ang alok. Matapos ang isang sandali, direktang tumanggi ang pinuno. Wala kayong ideya kung ano ang aming mga layunin. Pinahahalagahan namin ang alok, pero manatili kayo sa inyong negosyo at mananatili kami sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Luzon habang nakatitig sa pinuno. Matapos ang mahabang sandali, napabuntong hininga siya sa pagsuko. Naiintindihan ko, sige, palalagpasin ko ito para sa araw na ito. Tiningnan siya ng dalawa nang may matinding kawalan ng paniniwala. Ano, pinapaalis mo na kami? Ngumiti si Luzon. Gaya ng sinabi ko, ayaw ko kayong maging kaaway. Makakahanap ako ng ibang paraan para maayos ito ng maayos. At isa pang bagay. Tiyak na hindi nyo kailangang umalis agad. Huwag kayong mag-atubiling manatili ng ilang araw kung gusto ninyo. Tumayo ang pinuno at sumagot ng matalim. Hindi na iyon kailangan. Kung tapos na ang ating negosyo rito, wala na kaming dahilan para manatili. Tara na. Ang hindi pagkakaroon ng laban ay sadyang nakakairita para kay Ashura, pero wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi mo maaaring suwiin ang mga utos ng pinuno. Pero habang humahakbang sila ng ilang beses, bumasag sa hangin ang boses ni Luzolin. Sandali lang. Pakiusap, hinto riyan. Sa gulat, lumingon ang dalawa, at sa sandaling huminto sila, isang bakal na hola ang bumagsak mula sa itaas, na kumulong sa kanila sa loob. Sumulyap si Atula sa itaas, na intriga. Habang humahakbang si Luzlin pasulong para harapin sila, kailangan kong gumawa ng isang maliit na pagwawasto. Sa kasaysayan, wala pang sinumang nakatapak sa itim na kuta ang nakalabas ng buhay. Sa madaling salita, wala akong kahit anong intensyon na paalisan kayo. Si Atula, naganap na hindi natigilan,
ay inabot at sinubukan ang lakas ng mga rehas na bakal. Matapos ang isang sandali, bumaling siya sa pinuno at nagsabi, ang bagay na ito ay nakakagulat na matibay. Nagpakawala si Lucy Lin ng isang malamig at mapagtagumpay na tawa. Iyan ay 10,000 taong cold iron, ikaw na maliit na bata. Walang silbi ang pagpupumiglas, kaya sumuko na lang kayo at tanggapin ang inyong tadhana. Binigyan siya muli ng dalawa ng tingin ng kawalan ng paniniwala. Ngumisi lang si Atula. Wow, mabilis kang magpalat ng panig, ano? Pero dapat kong aminin, gusto ko ang estilo mo. Noon din, ang malaking lalaki kanina ay itinulak ang pinto at pumasok. Isang squad ng mga kawal ang sumunod sa likuran niya. Sa isang iglap, ang hola na may hawak kay Atula at sa pinuno ay ganap na napalibutan. Bawat isa sa kanila ay may hitsura ng dalisay na pamatay na hangarin sa kanilang mukha. Samantala, pabalik sa pangunahing bilangguan, ang kakaibang binhi ay nagsimula ng tumubo. Pumutok ito sa bato at lupa ng may napakabilis na bilis. Ang mga takot na biktima ay lahat nagmamadaling umatras. Ang bagay na ito ay tumutubo ng napakabilis. Sa isang kisap mata, ang bilangguan ay nagkandapir-piraso dahil sa halaman, na nag-iwan sa lahat na ganap na natigilan. Ano ba ang bagay na iyon? Habang patuloy na tumutubo ang dambuhalang halaman, na nagpapabagsak sa bilangguan, ang mga natatakot na sigaw ng mga bilanggo ay umalangaw-ngaw sa lahat ng dako. Sa main hall, nanatiling ganap na kalmado ang pinuno, hinahaplos ang kanyang balbas. Inasahan ko nang magre-react ka ng ganito. Nang uyam si Luan. Sinabi ko sa iyo na lilinisin ko ang iyong mga record kung sasali ka sa Jiwang Sing. Ang bahaging iyon ay hindi kasinungalingan. Sinayang ninyo ang inyong tanging pagkakataon para mabuhay gamit ang sarili ninyong mga kamay. Ang dulo ng bawat sibat dito ay nababalutan ng lason ng isang Monos Ares Beast. Kahit isang galos lang ay sentensya na ng kamatayan. Walang lunas. Tingnan na lang natin kung gaano kayo katagal tatagal. Mga tauhan, sugurin sila. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi, ang lahat ng mga kawal ay sumugod pa sulong ng sabay-sabay, itinutusok ang kanilang mga sibat sa loob ng bakal na hola. Pero may isang hindi inaasahang bagay ang nangyari, na naging sanhi ng pagkirot ng ekspresyon ni Lucy Lin sa inis. Isang marahas na pagyanig ang yumanig sa buong silid, na naging sanhi ng pagkagulat ng mga kawal at paghinto ng kanilang pag-atake sa gitna ng pagtutusok. Sa loob ng hola, nanlaki ang mga mata ni Atula at ng pinuno. Ang pagyanig ay nagmumula sa kakaibang puno, na ngayon ay sumasabog mula sa bakuran ng bilangguan. Ang malalaking ugat nito ay winawasak ang mga istruktura ng compound sa isang nakababahalang bilis. Sa loob ng bilangguan, ang mga bilanggo ay tumatakas para sa kanilang mga buhay sa gitna ng takot. Master, ayos lang po ba kayo? Ano ba ang dinala ninyo rito? Ano ba ang nangyayari? Ang Mar-Ingel na kuta, na dati ay buong pagmamalaking nakatayo sa tuktok ng bundok, ay naging hindi na makilalang guho sa loob lamang ng ilang sandali. Ang mga sigaw ng takot ay walang tigil na umaalingaw mula sa bawat direksyon. Sa ngalan ng Diyos, ano ba ang nangyayari? Lahat kayo, lumabas na sa gusali ngayon din. Ang mga tunog ng takot na sigaw ay pumuno sa hangin na parang isang eksena mula sa Apokalipsis. Ang mga ugat ay gumagapang na patungo sa main hall. Sa loob, ang sahig at kisame ay nagsimulang yumag ng mas malakas at mas marahas. May sumigaw, lahat kayo, mag-ingat. Babagsak na ang kisame. Hindi pa man siya natatapos magsalita nang ang buong kisame ay gumuho mismo sa ibabaw ng hola na kinaroroonan ni Atula. Ang buong hola ay nabaon sa ilalim ng bundok ng mga guho at debris, naganap na nagkubli kina Atula at sa pinuno mula sa paningin. Bigla, isang ingay ang sumabog mula sa ilalim ng tumpok ng mga guho. Ang dambuhalang lalaki na nakasagupa ni Atula ay umungal, pilit na isinasantabi ang mga debris habang lumalabas siya. Sa kritikal na sandaling iyon, ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang kalasag para protektahan ang kanyang mga tauhan mula sa nadudurog na debris. Sa sandaling malaya na siya, sinigawan niya ang kanyang mga tauhan. Ano itong pagmamadali ninyo? Alamin muna ninyo ang sitwasyon. Ang kanyang mga tauhan ay agad na tumalima, sabay-sabay na sumigaw ng pagsunod. Ngunit habang nagsasalita sila, ang mga ugat ay sumabog mula sa lupa, na tumapos sa ilan sa kanila. Ang mga sigaw ng matinding sakit ay agad na pumuno sa hangin.
Pinapanood ang kanyang mga tauhan na namamatay sa harap mismo niya, hindi mapigilan ng malaking lalaki na magmura, lintik na lahat ito. Noon din, mula sa likuran, biglang sumigaw si Lucy Lin, Wang Yan. Pero ang mga salita ay halos hindi pa nakakalabas sa kanyang mga labi bago ang kanyang katawan ay ganap na nilamon ng mga ugat. Sumigaw si Wang Yan sa takot, Deputy Chief. Sa sumunod na sandali, ilang butas ang sumabog sa ibabaw ng ugat, at agad silang nagkapira-piraso mula sa loob. Si Luan ay hindi basta-bastang tauhan lamang. Hindi siya matatalo ng ganoon kadali. Sa huling posibleng segundo, inilabas niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, na winuwasak ang kahoy na kulungan. Nagmadali si Wang Yan sa kanyang tabi para tingnan siya. Ayos lang ba kayo, sir? Sumagot si Lucy Lin, kumusta ang ating mga target? Ang tanong ay nagpatigil kay Wang Yan sa kanyang kinatatayuan, at mabilis niyang nilingan ang tinitingnan. Ang bakal na hola ay nabaon sa ilalim ng tumpok ng mga guho. Nagmadali siyang suriin ang pinsala. Sa sandaling lumapit siya, napatigagal siya sa kawalan ng paniniwala. Ano ito? Ang holang gawa sa Millennial Frost Steel, ganap itong napunit. Habang nakatayo siya roon na natutuliro, isang boses na may gulat ang nagsalita sa malapit. Ang pinuno at si Atula ay hindi pala tumakas. Sa halip, casual silang nakatayo sa malapit, hinahaplos ang katawan ng dambuhalang puno. Alam mo, kamukhang kamukha ito ng isa sa mga binhing ibinigay ko sa batang iyon. Yung may kakaibang palayaw. Tumango si Atula bilang pagsang-ayon. Iyan din ang iniisip ko. Mukhang nalilito ang pinuno, pero bakit ito tatubo rito sa malayo? Tanong niya sa sarili. Hindi mo kaya iniisip na ang batang iyon ay nasa lugar na ito, hindi ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Atula, pero nanatili siyang tahimik. Noon din, isang kamay ang humawak sa kanyang ulo habang isang boses ang bumasag sa hangin. Kung narito siya o wala, hindi ko masasabi. Sa harap ng gulat na tingin ng pinuno, binuhat ng sumalakay si Atula paitaas gamit ang ulo nito. Nang walang kahit anong awa, winasak ni Wang Yan ang mukha ni Atula diretso sa sahig, na dinudurog ang mismong bato sa ilalim nila. At sa kabila ng lahat, hindi nagpakita si Atula ng kahit anong reaksyon, pasibong hinahayaan ng lalaki na saktan siya. Ang pinuno naman ay hindi mukhang partikular na nag-aalala dahil alam niyang ang batang iyon ay imposibleng mamatay. Sumigaw si Luzilan, dakpin siya. Pagkatapos ay itinama ang sarili. Hindi, patayin siya at siguraduhin ang matandang iyon ay mamamatay kasama niya. Ano pang kinatatayuan ninyo? Sugulin sila. Ang mga tauhan, na nahihilo pa sa pagyanig, ay sa wakas ay nagising. Sabay-sabay silang sumugod, itinutusok ang kanilang mga sibat patungo sa pinuno. Ang ekspresyon ng pinuno ay nanatiling kalmado, ganap na walang pakialam sa pagsugod, kahit na ang tumpok ng mga dulo ng sibat ay papalapit na sa kanya. Nakatayo lang siya roon, ang mga kamay ay nasa likuran. Pero sa mismong sandaling iyon, ang hindi inaasahan ay nangyari. Bago pa man may isang sibat na makahipo sa kanya, bawat isa sa mga sumasalakay ay napatay ng mga ugat na sumabog mula sa sahig. Ang hangin ay muling napuno ng tilamsik ng sariwang dugo at matinding sigaw. Gayunpaman, kahit nakasasaksi ng ganoon kagimbal-gimbal na tanawin, hindi nagbago ang ekspresyon ng pinuno. Iniisip ng karamihan na ang mga halaman ay hindi kayang makipag-usap. Pero ang totoo, habang maaaring medyo mabagal silang umintindi, palagi nilang kinikilala ang kanilang master. At kapag ang isang sidlang ay ganap ng tumubo, well, hindi na sila mabagal. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Luzoline. Ang lalaki ay wala ng ibang opsyon. Kaya na lamang niyang pagnitngitin ang kanyang mga ngipin at ipunan ang kanyang lakas habang isa pang ugat ang sumabog mula sa lupa sa harap ng pinuno at pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na sumugod diretso kay Luzon. Ang takot na binata ay mabilis na tumalon palayo para umiwas. Sa kabilang banda, akala ni Wang Yan ay talagang talo na niya si Ashura, pero ang hindi inaasahan ay nangyari. Sa kabila ng matinding pressure na kanyang ibinibigay, tila ganap na hindi natitinag si Ashura, mahinahong bumabangon sa kanyang mga paa. Kahit anong lakas ang gamitin niya, hindi niya mapigilan ang bata sa pagbangon. Tumayo si Ashura, pagkatapos ay binigyan siya ng isang malamig na titig. Ngayon ay tapos ka na talaga. Kasabay nito, iwinasiwas niya ang kanyang braso paitaas, tinatapik ang kamay ng kanyang kalaban palayo sa kanyang ulo. Sinundan niya ito ng isang suntok diretso sa panga.
Ng lalaki. Ang binata ay walang oras para mag-react at agad na napaatras, ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Hindi tumigil si Ashura, nagpakawala ng isa pang suntok na nagpatalsik kay Wang Yan, na hamampas sa pader sa tabi niya. Ang pagkakita sa kanyang nasasakupan na ganoon kar-ahas na binugbog ay nagpadala ng bagong bugzo ng takot kay Luan. Pinagnitngit ni Wang Yan ang kanyang mga ngipin at nagluwa ng isang bibig ng dugo, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Malakas siya, aaminin ko yan, pero ito ay, simulan niyang sabihin. Habang nakatingin siya kay Ashura, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa harap ng bata. Ito ay ang ibabang bahagi ng kanyang sariling katawan. Putol mula sa kanyang itaas na katawan, sa wakas ay bumagsak ito sa lupa. Isang gulat na Wang Yan ang tumingin sa kanyang sarili at nakitang itaas na bahagi na lamang siya ng katawan. Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang mga mata. Ito ay imposible. Sa sandaling iyon, napansin din ni Lu Zolin ang karumal-dumal na kalagayan ng kanyang tauhan. Habang ang dalawa ay natitigalan sa kilabot, ang boses ng pinuno na Nananarman ay biglang umalangaw-ngaw sa silid. Bakit mo laging hinahayaang madaig ka ng iyong emosyon? Hindi mo ba makontrol ang iyong lakas ng maayos? Sinubukang magpaliwanag ni Ashura. Hindi ganoon sa pagkakataong ito, sumusumpa ako. Pero galit pa rin ang pinuno. Kung hindi iyon, ano pa? Habang nagtatalo sila, isang biglaang ingay ang nagpalingon sa kanilang dalawa kay Luzilan. Matapos masaksihan ang kanilang nakatatakot na kapangyarihan, nagpasya siyang tumakas, binabasag ang pinto dahil ang lahat ng tapang niya ay nawala na. Sa sandaling tumama ang kanyang mga paa sa lupa, kumari pa siya ng takbo para sa kanyang buhay. Ang buong lungsod ng Qing ay guho na ngayon, ganap na winasak ng malalaking ugat ng puno. Wala ni isang gusali ang nanatiling buo. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ni Luz Aileen bago si Ashura ay nasa likuran na niya. Ramdam niya ang presensya ng kanyang humahabol sa likuran niya, at kinakabahan siyang lumingon. Malinaw na wala na siyang intensyong tumakbo pa. Sa halip, ang chi sa paligid ng kanyang katawan ay nagsimulang sumabog ng marahas. Hindi mapigilan ni Ashura na magulat. Ano ito? Senggal ni Luzon. Dapat mong tandaan ito, bata. Ano ang mangyayari kapag naging kaaway mo ang Imperial City? Bibigyan kita ng isang direktang leksyon. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, ang kanyang figure ay naglaho sa kinatatayuan. Si Ashura ay nanatiling ganap na natigilan, walang kaalam-alam kung ano ang nangyari. Sa isang kisap mata, ang lalaking nakatayo mismo sa harap niya ay naglaho ng walang bakas, na nag-iwan lamang ng isang umuusok na piraso ng tela. Habang nakatayo siya roon na nag-iisip, ang boses ng pinuno ay nanggaling sa likuran. Gumamit pa pala siya ng mga pampasikat na trick. Lumalabas na mas marami siyang alam na trick kaysa sa inakala ko. Pero ano yung sinabi niya bago siya tumakas? Sagot ni Ashura, nalilito pa rin, sabi niya maghintay lang daw tayo dahil babalikan niya tayo para mag-higanti agad. Pero sa tingin mo ba totoo yung sinabi niya? Hinaplos ng pinuno ang kanyang balbas habang malalim na nag-iisip. Hindi ito bahagi ng orihinal na plano, pero inakala ko na kung tuturuan natin siya ng leksyon, atras siya ng kusa. Hindi ko inaasahan na ganito siya kaysa didong habulin tayo, lalo na matapos ang ganoong pagpapakita ng lakas. May masama akong kutob na ginawa ko lang naganap na kaaway ang isang istorbo. Maaaring tumakas si Luz Aileen, pero ang mga kakaibang ugat ay patuloy na winawasak ang lugar. Sa gitna ng pagkawasak, hindi mabilang na mga tao ang sumisigaw sa matinding sakit. Isang kawal, na naipit sa ilalim ng isang malaking bato at nagpupumilit na makalaya, ay biglang napaatras. Dahil sa harap mismo niya, isang bilanggo ang nagtaas ng isang kahoy na pamalo na akmang ihahampas sa kanya. Matapos asikasuhin ang kailangang gawin, ang bilanggong iyon ay nagpakawala ng hininga para lamang makarinig ng isa pang ingay mula sa likuran niya. Ang iba pang mga bilanggo mula sa kanyang sekta ay nagmamadaling lumapit, at si Xu Chang ay bumaling para tanungin sila, ano ang sitwasyon doon. Ilan sa tingin ninyo ang humihinga pa? Nagpaliwanag ang lalaki. Mukhang malala ang sitwasyon. Ang mga baging ay masyadong makapal, wala talagang puwang para makalusot. Sabi ng isa pang lalaki. Kung ganoon, ang lahat sa kabilang panig ay tiyak na naduraj na ng mga baging. Naging seryoso ang mukha ni Xu Chang. Gayunpaman, kailangan nating makasiguro.
Magsisindi tayo ng apoy para kumpirmahin ito at kasabay nito ay uubusin ang Blackfiend unit. Noon din, isa pang kakaibang tunog ang bumasag sa hangin. Narinig ng lahat ang ingay at sabay-sabay na lumingon sa malayo. Ang tunog ay nagmumula sa isang tumpok ng mga guho sa hindi kalayuan. Si Shu Chang ay nagdududa. Hindi ba't kakasabi mo lang na ang mga baging ay sobrang siksik kaya naduraj na silang lahat? Sumagot ang isa pang lalaki ng may kinakabahang boses. Hindi, iyon talaga ang nakita ko nang suriin ko. Ang tunog ay lalong lumalakas at inilinaw bawat segundo. Sa isang iglap, isang karwaheng hila ng kabayo na may 2 tao ang lumitaw sa kanilang paningin. Ang mukha ni Shu Chang ay puno ng tensyon. Gumagalaw sila sa gitna ng mga baging. Sa sandaling iyon, ang kanyang master ay lumakad mula sa likuran. Kung mayroong taong malayang nakakagalaw sa loob ng Blackfiend territory na ito, wala nang puwang para magduda. Tiyak na magkakampi sila, lahat, sumugod at pabagsakin sila. Pagkarinig sa utos, ang ekspresyon ng bawat lalaki ay tumigas. Hinigpitan nila ang hawak sa kanilang mga sandata. Ang karwahe ay nagpatuloy hanggang sa isang dambuhalang bato ang hamarang sa landas nito, kaya hindi na ito makagalaw pa sulong. Ang sakay ay walang choice kundi huminto at bumaba. Naglakad siya patungo sa pader ng bato, itinaas ang kanyang kamao, at nang walang pag-aalinlangan ay inihampas ito sa pader, na dinudurog ito ng pino. Ang nag-iisang suntok na iyon ay hindi lang sumire sa pader. Nagpadala ito ng shockwave sa mga guho sa loob ng 12-dosenang milya sa likuran nito. Nasasaksihan ng nakapangangilabot na lakas na ito, ang mga lalaki sa harap ay napatitig na lamang ng nanlalaki ang mga mata. Dahil wala na ang balakid, bumalik ang sakay sa kanyang upuan at ipinagpatuloy ang pagpapatakbo ng karwahe pasulong. Matapos makita ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na iyon, mabilis na binago ng pinuno ng sekta ang kanyang tono. Sa tingin ko, hindi naman sila mukhang masasamang tao. Tumango si Shu Chang bilang pagsang-ayon. Opo, iyon din ang iniisip ko. Shu Chang, sa tingin mo ba dapat muna nating subukang makipag-usap sa kanila? Iyan ang gawin nating plano, Master. Pagkaraan ng ilang sandali, sa isang bahagi ng kagubatan na puno ng hindi mabilang na luma at sirang mga bahay, isang lalaki ang tumakbo mula sa mga puno patungo sa isa sa mga gusali. Mabilis siyang pumasok sa loob sandali, pagkatapos ay muling lumabas, kumakaway sa isang grupo ng mga taong nagtatago sa malayo. Ang grupo sa kagubatan ay, syempre, sina Shu Chang at ang kanyang mga tauhan. Pagkakita sa signal ng binata, nagsalita ang isa sa kanila. Mukhang nahanap na natin ito. Tayo na, Master. Ang grupo ay mabilis na nagtungo sa bahay. Nang nasa loob na silang lahat, may nag-anunsyo. Ang Heavenly Plume Valley ay naghanda ng pagkain para sa atin kaya maaari tayong kumain at magpahinga rito para sa gabi. Bukas, sa ikalawang rendezvous point, ang mga miyembro ng Heavenly Plume Valley ay sasalubong at personal na gag-abay sa atin. Nagpakawala ng buntong hininga ng ginhawa ang mga lalaki. Lubos kaming nagpapasalamat. Isesh, kung ganoon, ipamimigay ko na ang pagkain, kaya lumapit na kayo. Sa labas, ang dalawa mula sa karwahe ay nakikipag-usap sa sect master. Aalas na ba kayo agad? Tumango lang ang pinuno. Tunay nga, may utang akong dapat bayaran. Sinubukan ng nadidismayang karamihan na hikayatin siyang manatili. Paano ninyo nagagawa ang ganoong bagay? Kung tutuusin, nakarating na kayo rito. Manatili man lang muna kayo para sa isang kainan bago kayo umalis. Halina kayo, pakiusap, pumasok kayo sa loob. Pati na rin kayo. Pagkakita sa kanilang taos-pusong imbitasyon, naramdaman ng pinuno na wala siyang choice kundi ipagpaliban ang kanyang lakad at pumasok sa loob. Nang sumapit ang gabi sa isang liblib na kagubatan sa kailaliman ng isang paikot-ikot na kuweba, isang lalaki ang nakasubsob sa lupa. Sa harap niya ay nakatayo ang isang figure na ganap na nakabalot sa itim. Kaya nalipol ang organisasyon. At sinasabi mo sa akin na ang pinuno nito ay tumakas ng mag-isa matapos ubusin ang iba. Sumagot ang lalaking nakaluhod. Dapat ay binayaran niya ang kanyang pagkakamali ng sarili niyang buhay, pero ang sitwasyong ito ay masyadong malubha. Bago pa man siya makatapos, ang madilim na figure ay sumigaw. Tumahimik ka, ako ang magpapasya kung karapat-dapat bang iligtas ang buhay mo. Kasabay nito, inabot niya at hinawakan ang ulo ng lalaki.
Isang kakaibang daloy ng enerhiya ang agad na dumaloy mula sa kanyang palad patungo sa katawan ng isa. Ang lalaki sa lupa ay walang iba kundi si Lucy Lin, na kititakas lang mula sa kamay ng dalawa. Sa isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata, pumutok ang mga ugat sa paligid nito habang ang madilim na figure ay nagdagdag pa ng pressure. Ang mga balintataw ni Luzon ay naging nakapangangilabot na pula. Sa labas, ang bilog na buwan ay nakabitin ng mataas sa langit. Samantala, pabalik sa sekta, ang pinuno at ang kanyang kasama ay nagpipista at nakikipag-usap sa iba tungkol sa pagpapataas ng cultivation ng isang tao para umakyat sa hagdan ng kapangyarihan. Ngayon, iyan ay isang kawili-wiling kwento. Sa mundo ng martial arts, madalas ba ang ganoong mga pangyayari? Nagpaliwanag ang sect master, hindi naman talaga. Gayunpaman, sinasabing sa bihirang pagkakataon, ang isang tao ay maaaring makakuha ng pambihirang panloob na kapangyarihan sa pamamagitan ng swerte ng tadhana, pero sa kalakhan, ang mga iyon ay mga kwento lang na ipinapasa na parang alamat. Sa katotohanan, ang isang kaganapang ganyan ay napakabihira, maaaring mangyari lang minsan sa 100 taon. Para naman sa pagbuhay ng patay, kumukonsumo ito ng mas maraming enerhiya kaysa sa pagpapagaling lamang ng buhay. Marahil dahil ang natitirang sama ng loob ng namatay ay masyadong malakas. Nakinig ang pinuno, habang lumalaki ang kanyang kalituhan. Ano yung kakasabi mo lang? Pagbibigay ng kapangyarihan sa iba at pati na rin pagbuhay sa patay. Sinasabi mo ba sa akin na ang sacrificial king na ito ay may kakayahang gawin ang mga ganoong bagay? Balik sa kuweba, si Luzon Lin ay nakahandusay na ngayon sa lupa. Walang malay at hindi gumagalaw, hindi tiyak ang kanyang tadhana. Ang madilim na figure ay nakatayo sa ibabaw niya, malalim ang iniisip. Ang isang ito ay nakagugulat ang katatagan. Matapos itong ibulong, tumalikod siya at lumakad palayo, ang kanyang nag-iisang yabag ay umaalingaw-ngaw sa mahabang daanan ng kuweba. Bigla, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, inuutusan siyang huminto. Lumapit siya sa isang selyadong pinto at pinagsama ang kanyang mga kamay bilang tanda ng paggalang. Isang ulat para sa banal na manggagamot. Ang hamak na ito ay may kailangang iulat na apurahang bagay. Isang boses ang nanggaling sa loob. Ganoon ba ito kaapurahan para manggahas kang gambolain ang meditasyon ng banal na manggagamot? Sumagot ang madilim na figure, habang ang bagay ay sadyang seryoso, sa iyong pahintulot, naniniwala akong kaya ko itong ayusin ng mag-isa. Sumagot ang boses ng malamig. Kung gayon, asikasuhin mo ito. Wala nang sinabi pa ang madilim na figure. Tinatanggap ang utos ng walang salita, tumalikod siya at umalis. Sa kailaliman ng silid ay may isang payapang pool ng tubig, at sa gitna nito ay tumutubo ang isang sinaunang puno. Sa ilalim nito ay nakaupo ang isang figure na nakadamit ng purong puti. Habang umaalis ang madilim na figure, nagsalita ang nakaputi, ano yung ingay sa labas? Sumagot ang boses na walang katawan, wala iyon na nangangailangan ng iyong atensyon, Master. Napabuntong hininga ang figurang nakaputi. Ganoon ba? Hindi ito ang oras para maabala ng mga walang kwentang bagay. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Isang vortex ang agad na sumabog mula sa ibabaw ng tubig sa ibaba. Ang umiikot na vortex ay lumakas at tumindi, tumataas hanggang sa lumampas ito sa ulo ng lalaki. Ang water spout, na ngayon ay nakalutang sa hangin, ay nagsimulang mamuo, na parang sinusubukang kumuha ng anyo ng isang tao. Pero hindi ito ang oras para maabala ng mga maliliit na bagay. Ang hari ng mga nalaglag na apostol, aking matandang kaibigan. Nagsimula ang lahat 14 na taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ang merm ng Central Plains ay nasa bingit ng panganib. Handa na para sa isang all-out war laban sa Northern Demonic Cult. Maging ang Orthodox at Unorthodox factions ng Merm Alliance, dalawang puwersa na sinumpaang magkaaway ng isa't isa, ay napilitang magtulungan laban sa kanilang karaniwang kaaway, ang Demonic Cult. Pero sa mismong sandaling iyon, dumating ang nakayanig daigdig na balita. Ang Demonic Cult, ang pinakamakapangyarihang puwersa sa buong Jianghu, ay ganap na nalipol ng isang misteryoso at hindi kilalang puwersa. Agad sa pagtanggap ng balita, nagpadala ang Merm Alliance ng mga investigator para kumpirmahin ang mga ulat. Pagdating nila, napatunayang totoo ito. Ang Demonic Cult ay pangalan na lamang.
Ang dati nilang makapangyarihang kuta ay isa na ngayong tiwangwang at walang buhay na guho. Walang makapaniwala sa ganoon ka-imposibleng ulat. Nang makumpirma ang ulat bilang katotohanan, ang Orthodox at Unorthodox factions ay nagdiwang. Ang ilan, gayunpaman, ay nakaramdam ng matinding kaba tungkol sa misteryosong bagong puwersang ito. Pero ang kanilang mga pag-aalala ay nalunod sa matinding kagalakan sa pagkawasak ng demonic cult. Ang karamihan ay ipinagbunyi ang hindi kilalang entity na ito bilang kanilang hindi nakikitang tagapagligtas. Pagkatapos, makalipas ang ilang araw, dalawang misteryosong figure ang biglang lumitaw sa headquarters ng Murem Alliance. May dala silang isang malaking crate na parang kabaong sa pagitan nila sa ilalim ng mapagmasid at mapaghinalang mga mata ng buong Murem Alliance. Naglakad sila patungo sa Central Plaza. Ang dalawang lalaking ito ay nagpahayag na sila ay mga tauhan ng kanilang tinatawag na hindi nakikitang tagapagligtas. Nagpakita sila ng isang sulat na nagsasabing, ang aming master ay may mensahe para sa inyo. Babalik kami sa loob ng 10 araw para sa inyong sagot. Nang tapos na ang kanilang gawain, tumalikod sila at umalis ng may hangin ng lubos na kumpiyansa.